Hello everyone! So for today's video ay ipapakita ko kung paano ginawa itong bag na medyo malaki. So ganito siya pag nakasuot siya. Pwede siyang pang grocery, pang market bag, or kahit anong gusto nyo. Ang maganda pa sa kanya, very simple na stitches niya. Mesh stitch in rounds. Iba yung handle niya kumpara dun sa mga nauna kong ginawa. So meron siya ditong decrease sa part na to, dito wala. Pero bago pa yan, nag-work muna tayo ng 6 rows ng mesh stitch mula dito papunta sa likod bago tayo nag-start na gumawa nitong handle. Saka itong strap niya, idudugtong mo dito sa kabila. So, lahat ng yan ipapakita ko sa inyo sa tutorial na ito. Kaya ganito ang bagsak niya. Meron siyang shape dahil meron siyang plastic canvas na nilagay ko. Inipit ko sa dalawang base na ginawa. So, sa bag na to, kailangan 2 pirasong oval base ang gagawin natin. At iipitan ng plastic canvas para makapal. Ganito naman siya pag nasa loob. So, makapal siya, plastic canvas, so kahit mabasa siya, okay lang, madaling labhan. At hindi naman nakikita kahit malapitan yung plastic canvas. Kahit walang laman siya, maayos tignan. Yan. Meron nga pala akong separate video sa paggawa ng oval base. Sa video na ito, ang ipapakita ko naman ay kung paano ko nilalagay ang plastic canvas para mas maging sturdy ang base. Kailangan muna natin gumawa ng 2 piraso ng oval base. Pagkatapos, gamit ang gunting, mag-cut tayo ng oval shape na plastic canvas na slightly smaller kaysa sa ginawa nating oval base para mas kasya ito sa loob kapag nag-work na tayo ng stitches. Kapag nakat na ang plastic canvas, ilalagay na natin ito sa pagitan ng 2 oval base. Siguraduhin lang na ang front sides ay nasa labas, tapos i-align ang 2 pieces. Mag-start tayo sa chain 3 na magka-count as 1 stitch. Then chain 1 for the chain space. Ngayon, mag-work tayo ng double crochet. Then chain 1 sa bawat stitch para ma-join ang 2 oval base pieces. Sa oval base nga pala ay nag-work ako ng double crochets up to 4 rows. Depende pa rin ito sa gusto nyong laki ng oval base. Wala tayong sinusundang bilang ng stitches dito. Kailangan 1 double crochet and chain 1 into each stitch around. Kapag nasa kalagitnaan na tayo, saka natin i-insert ang cut na plastic canvas sa loob sa pagitan ng 2 oval base. Pagkatapos, ituloy lang ang pag-work ng stitches hanggang sa tuluyang masara ang oval base. To end the round, mag-slip stitch sa ibabaw ng 3rd beginning chain. For the next round, dito na tayo mag-work ng mesh stitches. Mag-chain 3 na magka-count as 1 double crochet. Then chain 1 for the chain space. Mag-skip ng 1 stitch, then mag-work ng 1 double crochet at chain 1 sa susunod na double crochet. Ulitin lang ang pattern na ito hanggang sa huling stitch ng round. At ituloy lang ang rounds hanggang ma-achieve ang height na gusto nyo. So, bali nilapat ko lang siya ng maayos sa table, tapos dinivide ko by 3. Kaya may stitch marks itong part na to kasi dito tayo mag-work ng handle. Dito sa part na to ay mag-work tayo ng 6 rows of mesh stitches pero mag-work tayo ng decrease back and forth. Pati na rin dito sa isang side. Bale, ganito siya. So, after nung working in rounds, nag-add pa ako ng 1, 2, 3 mula dito papunta sa likod. Ito naman, up to 3 rows ang ginawa ko. 1, 2, 3. Doon. So, kung nakikita nyo, nag-stop ako hanggang sa 3rd row. And then, yung the rest na, ito na yung handle niya. So, ganun ang gagawin natin. Ilalapat nyo lang sa table para makita nyo kung saan kayo maglalagay ng handle. Kailangan maayos siya para hindi tabingi. Binilang ko na yan. Binilang ko na yung number of mesh stitches on both sides. So, pareho sila. Ngayon ay mag-work tayo ng mesh stitches. Mula dito sa likod, punta sa harap.
At babalik ulit tayo. Ayan. So, dito ako mag-start. Chain 2 muna tayo. So, gagawa tayo ng double crochet 2 together after chaining 2. Tapos, into the next stitch, gagawa tayo ng 1 double crochet. Chain 1 at 1 double crochet on top of the next double crochet. Chain 1, skip 1, at continue tayo dito sa next stitch. So, ulitin lang natin yan hanggang sa makarating tayo dito sa kabila. Hihinto tayo kung saan nandoon yung stitch marker. And sa pagdating natin dito sa kabila, ito nga palang gitna niya, yung gilid. So, yung last 2 stitches dyan, etong dalawa, ito na kasing pala tandaan natin. Dito tayo mag-work ng double crochet, 2 together. Skip natin yung chain, and then into the next stitch, gawa tayo ng another half finished double crochet. Yarn over and pull through all 3 loops. So, naglagay tayo ng decrease sa dulo. Lagi natin gagawin yan every time na nasa dulo tayo. And then, after that, mag-chain 2 tayo. Baligta rin. So, dito sa second row, gumagawa rin tayo ng double crochet 2 together. Kaya chain 2 lang yung yan. So, nakita nyo pa ganyan siya. And then, chain 1. And mag-work ulit tayo ng isa pang row ng mesh stitch. Baka gawin ko siyang 3 or depende sa haba o sa taas na gusto ko. So, pag nakarating na tayo sa last 2 double crochet, kasi ito, double crochet 2 together yan. So, bali, isa na lang siya. Kasi ito yung second to the last. So, mag-yarn over tayo, insert into the next double crochet. Yarn over, pull through 2 loops. Yarn over, and then into the last double crochet. Yarn over, pull through 2, yarn over, and pull through all 3 loops. So, ganyan siya. Uulitin ko pa ng 1 row, and then ipapakita ko yung result niya after. Ito na yung natapos ko sa kabila. Bali, 6 rows of mesh stitches na may decrease sa dulo. 6 rows of decrease. Nilagyan ko na siya ng marker dito, dito. At ito yung magiging space kung saan dito lang ako mag-work ng decrease. Itong magiging handle niya. So, lalagyan natin ng stitch marker ito, saka ito, para alam natin na ito yung sides niya. And ganito siya pag natapos. Ganyan. Ito yung part na walang decrease, ito naman na may decrease. Itong part na to natapos ko na, ito naman na katapat niya ang gagawin natin. So, kung makikita nyo, nakamarka na kung saan ako mag-e-end or mag-work ng last stitch hanggang dito. Dito naman, hindi tayo maglalagay ng decrease. Dito tayo maglalagay. Kaya siya pa ganyan. Lumiliit. So, ganyan ang gagawin natin. So, sa pag-start, itong side na to, na malapit sa gitna ng bag, hindi tayo maglalagay ng decrease. Mag-work lang tayo na 3 chains. Yung chain 2, yan ang mag-count as 1 double crochet. Yung chain 1 for the chain space. Kaya chain 3 instead of chain 4, maluwag kasi siya. Yung gilid lumuluwag. Kaya kailangan bawasan ng chain. Tapos, mag-work tayo ng 1 double crochet into the next stitch. Into the next double crochet pala. Iniskip natin itong chain 1. Chain 1 tayo. At mag-work tayo ng double crochet sa next double crochet. So, ang palatandaan natin, 1 double crochet on top of each double crochet, then chain 1,
in between. Ulitin lang natin yan hanggang sa makarating tayo sa kabila kung saan mag-work tayo ng decrease sa huling 2 double crochets. So, ito na yung mark kung hanggang saan na lang tayo mag-work ng para sa handle niya. So, ito yung last 2 stitches. After chaining 1, so mag-work tayo ng double crochet 2 together. Yan. So, dito sa side na to, mag-work tayo ng decrease. Dito naman sa kabilang side, na malapit sa gitna, katulad ng ginawa natin sa opposite side, kung saan nag-work lang tayo ng walang decrease. Yan. Ito yung decrease, ito walang decrease. So, ganun ang gagawin natin para maging diretso lang. Itong side na to, after natin makarating dito, kumbaga, ang maging last stitch dito is yung chain 2 natin. Iiwan natin tong chain 1 space para sa huling mesh stitch natin dito. So, back and forth yan. Chain 2 ulit. And then, dahil nga, ito yung side na magdi-decrease tayo. Pagka turn natin, mag-work tayo ng 1 double crochet dito sa next stitch. So, nag-decrease na naman tayo. Tapos, dire-diretso lang na mag-work tayo. Ulitin lang natin ulit. Chain 1, 1 double crochet into the next double crochet. So, yun lang. Paulit-ulit lang gano'n na gagawin natin hanggang sa pagdating dito sa kabila. Ipapakita ko kung paano mag-end ng row ng walang decrease. So, itong side na to ng market bag ay walang decrease. At mag-work tayo ng last 2 mesh stitches. So, sa paggawa nun, after chaining 1, syempre mag-work tayo ng normal na double crochet. Kung napapansin nyo, hindi ko siya nilalagay dito sa, sinasama ko yung isang loop doon para ganyan siyang tignan. Kasi kung kunyari dito lang sa ilalim ng dalawang loop, ganon dito, pag nag-work tayo ng double crochet, medyo loose siya. Ayan o, may gap siya. Kaya para mawala yon, isasama natin yung loop na nasa ilalim pa nun. Yan. At saka mas matibay siyang tingnan. Diba? Mas matibay ang dating o. Konti na lang yung gap niya. And then, chain 1 ulit. And then, dito sa may ilalim. Yan. Ngayon, after chaining 1, dahil nga, nakikita nyo, nag-chain 3 lang tayo. So, kung titingnan nyo dito, 1, 2, 3. Ngayon, skip natin tong isang chain. At dun sa chain 2, pangalawang chain, doon tayo mag-work ng last stitch natin or double crochet. Kasi itong mesh stitch, combination of 2 double crochets and chain in between. Kung makikita nyo, yan o. Yan ang mesh. Isang square siya. Tapos, kung walang decrease makikita nyo, ganyan yung side niya. So, magiging straight lang yung gilid niya. Katulad nitong sa kabila. So, kapag ginawa natin yung opposite side nito, dito sa kabila naman, so, ganun din, mag-work tayo back and forth. Dito, walang decrease. Dito sa side na to, katapat niya, dapat may decrease. So, ulitin lang natin yan. After nitong last double crochet natin, mag-chain 3 ulit tayo. Kasi kung mag-chain 4 tayong ganyan, na-try ko na kasi, kinalas ko kasi maluwang nga ang stitch. So, kung mag-work tayo ng 1 double crochet dito, so makikita mo, maluwang yung mesh compared dito sa chain 3 lang. Kaya, imbis na chain 4,
nag-chain 3 lang tayo. Yan. So, chain 3 lang siya. Tapos, turn. And then, dun sa susunod na double crochet, dito, kung makikita niyo sinasama ko tong loop sa ibaba, kaya masikip siya. Ayan. Chain 1 ulit. So, ulitin lang natin yan hanggang sa ito na lang matira. Isang double crochet 2 together at isang 1 double crochet and chain 1. So, once matapos na itong pangalawang handle dito sa katapat niya, mag-chain 15 tayo at idudugtong dito sa kabila. So, ganito yung gagawin natin. Itong part na to, hindi na tayo mag-fasten off kung hindi idudugtong lang natin sa kabila. So, mag-chain tayo ng 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapos idudugtong natin dito sa kabila. Mag-start tayo. Ang matitira na lang is yung 1 double crochet, chain 1, and of course yung double crochet 2 together na counted as 1 na lang. So, dito natin siya slip stitch. And then, another slip stitch. At the slip stitch dun sa ibabaw ng double crochet 2 together. And then, mag-start tayo mag-work ng single crochet. 2 single crochet dito sa gilid. Sa bawat nakikita nyo space between sa double crochet 2 together, dito tayo mag-work ng tig 2 single crochets para sa edging. So, ulitin lang natin yan hanggang sa makabalik tayo dito. So, iikot siya papunta dito. So, kailangan magkadugtong na itong part na to kasi iikot siya papunta dyan. So, unahin ko muna itong part na to. Makikita nyo. Papakita ko sa inyo once makarating na tayo dito sa baba. Once matapos na tayo dito sa part na to, ito naman sa baba niya, mag-work lang tayo ng 1 single crochet into each stitch. So, pwede na natin tanggalin ito. Pwede tayo mag-work ng 1 single crochet sa ibabaw ng double crochet, 1 single crochet dun sa chain 1, 1 single crochet on top of the double crochet. So, ulitin lang natin yan hanggang sa makarating tayo. Yan. Bali, ikot siya papunta dito hanggang sa babalik siya hanggang dito sa kung saan tayo nag-start. Yan. So, ang ginagawa natin itong part ng strap na to. Ito naman, magkahiwalay kasi siya. Ganyan siya. And since konti lang ang pagitan dito sa gitna. So, ang kaibahan sa handle na to, magkahiwalay sila ng konti. While dito, magkalapit sila. At mataas yun. Kumbaga, ito na yung part ng handle pa rin. Ito na siya. Bale, naglagay tayo ng handle niya dito. Hindi na natin tinaasan or pareho natin nilagyan ng decrease yung both sides kaya triangle siya. Unlike dito na dito lang tayo naglagay ng decrease sa gilid. Dito sa gitna niya, hindi na. Kaya iba yung shape niya. Pwede nyo gawin itong klase or if mag-work kayo ng parehong decrease both sides, ito ang mangyayari sa kanya, magiging pa-triangle.
Once makarating na tayo dito sa kabilang side, kung ilan yung stitches na nilagay natin sa ibabaw nito. Ganun din ang gagawin natin. So, bali, 3 stitches. Then dito. Yan. Para sa 2 double crochet. Double crochet 2 together, chain 1, saka set. Itaas ng 1 double crochet. Nakatapat nitong gilid dito. Tapos, dito sa susunod na 15 chains, mag-work tayo ng 1 single crochet into each. Dito. Once makabalik na tayo, nag-work tayo ng last 3 stitches. And then, mag-slip stitch tayo kung saan tayo nag-work ng first single crochet natin. Kasi dito yung start nung round. So, after nyan, sa next round na tayo ng edging, chain 1, 1 single crochet sa kaparehong stitch. At mag-work lang tayo ng 1 single crochet into every stitch around. Yung kapal ng strap niyan, magiging kalahati kasi maglalagay pa tayo dito sa kabilang side niya. So, ito pa lang yung dito sa labas niya. Itong sa gitna, lalagyan pa rin natin. So, sa strap na nilagay ko, dun sa isang bag, bale, both sides, tig tatlo sila. Tatlo dito, tatlong round dito. So, kaya ganyan kakapal yung strap niya. Depende sa gusto nyo, pwede nyo pang dagdagan or pwede lang hanggang 2 rounds. Pero ako, susundan ko ito kasi tama lang yung kapal niya. After 3 rounds, natapos ko na rin yun sa sides. 3 rounds yan ang single crochets. And then, ito naman yung nasa gitna na nilagyan ko na din yung isang side niya. 3 rounds din. So, bali, ang gagawin natin ngayon is yung kabila niya. Ipapakita ko kung paano ko lalagyan ng single crochet stitches para sa edging. So, dito tayo sa right side. And then, 1 single crochet. So, bali, once na nakarating tayo dito sa may double crochet 2 together, mag-work tayo ng 2 single crochets. So, ganyan lang. Hanggang sa makabalik tayo kung saan tayo nagsimula. So, dito, dapat dito tayo mag-end dun sa last double crochet. So, pagdating natin dito sa part na hindi tayo nag-decrease, mag-work lang tayo ng 2 single crochets. Dito. Sa chain 2. Ganyan lang. So, tuloy-tuloy lang hanggang sa makarating tayo dito sa last. So, chain 2 lang dito and then, ito na yung strap niya. So, mag-work lang tayo ng 1 single crochet into each. Yan. Hanggang sa makaikot tayo, makabalik tayo dun sa kung saan nag-start. Ito yung last stitch kung saan tayo huling mag-work ng single crochet. So, once malagpasan na natin yan, dun sa next stitch, mag-work na tayo ng single crochet. 1 single crochet into each. Hanggang sa makarating tayo dito sa kabilang side.
Sa pag-end naman ng round ay mag-work lang tayo ng slip stitch sa ibabaw ng first single crochet na nagawa natin. Ngayon, ito na yung pinakamadali kasi after nito, mag-work na lang tayo ng 2 more rounds of 1 single crochet into each stitch around. Depende ito sa kapal na gusto nyo ng edging, pwedeng hanggang 2 rounds lang or pwedeng hanggang 3 lang. Depende pa rin sa preferred nyo. Para naman hindi halata yung join niya, ganito ang ginagawa ko. Ini-insert ko yung yarn needle sa pangalawang stitch na second single crochet at doon ako gumagawa ng another chain. Yan, para hindi halata kung saan ako nag-join ng last stitch ko. So, pwede nyo rin i-apply yung technique na yan kasi maganda siya, lalo na kapag ang last edging is puro single crochets lang. Pwede po kayong gumamit ng yarn na preferred nyo at yung compatible na crochet hook na gagamitin. So, for this kasi medyo manipis tong yarn na to, dinoble ko at 3.5 mm ang ginamit ko. At eto siya pag natapos na. Thank you!